beloved Boss Mike Cervera. Nyo ito mga kababayan. Okay? Number 11, si Bong Revilla, Ramon Jr. Ayan. Ang apelyido ba niya ay Bong? Kita nyo? Tanginan nyo. Kita nyo, nagmumura pa. Alam nyo, yan ang kaibahan natin sa kanila. Sila mura ng mura. Tayo mga kababayan, iniiba. Hindi tayo nagmumura. Ang mura natin yung hindi nila maiintindihan. Dahil maraming bata dyan nanonood. Tapos maririnig nila, nagmumura tayong lahat. Diba, mga kababayan? Nag-subscribe ako, Boss Mike, 80K ka. Kita mo, Gold Connect, ano? Parang kailan lang. Samantalang yung mga anti ni Jojo Chavez, gustong pabagsakin daw tong channel ko. Biruin mo. 4 na doble na yung nadagdag sa channel natin. Samantalang sila, 4 lang. Visit. 4 na po lang yata eh. 4 na po. Baka 4 na raan naman. Tutik na yun, yung 4 na raan na yan, isang araw lang eh. Minsan yung 1,000 natin, isang araw lang eh. Samantalang sila, hirap na hirap Lalo na yung vlogger na isa. Abay, piruin ninyo. Panahon pa ng dinosaur. Nagbablog na. Tignan nyo, subscribe na. Hindi na umangat Kasi yung mga ugali nyo. Baguhin nyo yung mga ugali nyo para mahaling kayo ng tao. Ganon. Hindi yung ugali nyo kasi parang mga DDS eh. Dapat nga. Doon kayo kumakampi. Mga kababayan, Hindi man lang nadagdagan. Nakita ko nun, number 3 pa rin eh. Hanggang ngayon, line of 3 pa rin. Wala stick. Sabi ni RR Jem, ako, Boss Mike, 19K pa lang. Naku, matagal na si RR Jem. Panahon pa to ni Mangusin. Sino dyan? Press 1. Yung mga subscriber ko na noon, panahon pa ni Mangusin. Press 1 dyan. Kasi marami na tayo subscriber noon, mga nasa 40 yun noon eh. Bago ko minto noon, nung panahon ni Mangusin, 44 yata ko, 45 noon. Uminto ako noon. Jikoy, Slapchick, RRJ, Miguel Arcangel. Nako, Sino pa? Captain Frank. Panahon pa ni Mangusin yung mga visit si Mangusin. Si Maria Tita Santillan. Ayan. Yung mga yan, Mami Piar. Nako. Karamihan sa inyo, di ba idol nyo yun? Alam nyo ba? Kwento ko lang nung panahon ni Mangusin, grabe basher ko nun. Munting tinig. Ang dami-dami kong basher nun. Ewan ko ba? Si Efren Rumulo. Ako, 2 months pa lang. Nako, 2 months pa lang. Ang dami ko talagang basher nun. Hindi ko ba alam? Tapos mga kababayan, nung mga natauhan, ayun, mga nagbalik loob. Hindi, nagbalik loob. Nag-iba, tama ka, Boss Mike, tama ka. Di ba pati si Yama? Ewan ko si Yama, mukhang kasama na naman yung kabayo na yan. Di ba? Kasama ba uli ni Mangusin si Yama? Grabe talaga to si Yama no? Wala rin kadala-dala. Eto na, punta na natin to mas mahalaga. Pasok! Tignan nyo ito mga kababayan. Okay? Number 11, si Bong Revilla, Ramon Jr. Ayan. Ang apelyido ba niya ay Bong? Tanginan nyo. Kita nyo? Hindi niya kasi alam. Mamaya yan, mapapahiya yan. Galit na galit na naman ako yung araw na to. Ang apelyido ba ni Revilla ay Bong? Bakit siya number 11? Kasi nga bobo ka daw, Maharlik eh. Bobo ka raw. Bobo ka raw.
Bobo ka! Naapektuhan ngayon ang mga taong katulad ni Pastor Kibuloy, katulad ni even Willie Revillame, kasi ang number ni Attorney Vic Rodriguez ay napunta kay Willie Revillame, number 55. Tapos ang number na lang ni Attorney Vic 56. At now meron na namang restraining order ang Supreme Court. So babaguhin na naman. Oh, kita nyo mga kababayan, galit na galit, ano? Bagay sila ni ni Mangusin, ano? Dapat ang jowa ni Maharlika, si Mangusin, bagay na bagay sila. No? Bagay na bagay. Maharlika, bakit di mo syutain si Mangusin? Oo, bagay kayong dalawa eh. Di ba, no? Magbudo lang kayong dalawa. Ito na. Bakit napahiya yan? Kasi hindi niya alam na meron ng pinal na desisyon na yung bong, mga kababayan, gawin ng umpisa ng apelyido yon. Ito na. Pasok. On the Revilla dapat. Sa kaso ni Senador Bong Revilla. Pakipaliwanag mo nga, ano ba nangyari? Bakit nga ba siya nasa unahan ng listahan? Kung ano na yung bagong pangalan ng isang tao base sa iyong pagkakapanganak, sa Pakinggan nyo maigi. Pakinggan nyo. birth certificate o base sa isang desisyon ng korte, ay yun na po ang susundin. Dahil yun po ay may bisa at desisyon ng isang batas at that time. Kita nyo, na-desisyonan na pala ng batas yan. Hindi alam ni Maharlika, bigla na lang nagkuda ng nagkuda. Kaya napahiyang malala eh. Sa bagay mga kababayan, di ba? Sa bagay mga kababayan si Maharlika sanay na sanay na. Di na naman nakainom ng maintenance si Maharlika, sabi ni Puji ko. Ano ka ba? 3 milyon yan. Kada buwan ang maintenance niya. 3 milyon. Kada buwan ang maintenance niyan. Aloy. Ibig sabihin, ang apelyido niya, Bong Revilla. Ramon Bong Revilla, hindi Revilla lang. May Bong Lalabas doon. po, Ramon B. Bong Revilla. Sana po ay wag naman masisi ang COMELEC sapagkat yun po ay isang order, desisyon na naging final and executory. Oh, final na yon, Pinal na! Kita mo, hindi alam ni Maharlika? ng korte, 2009 pa po. Oh, 2009 pa, Maharlika, hindi mo alam. Engot ka. Oh, panoorin nyo ulit. Dapat Ramon B. Revilla dapat. Sa kaso ni Senador Bong Revilla. Pakipaliwanag mo nga, ano ba nangyari? Bakit nga ba siya nasa unahan ng listahan? Kung ano na yung bagong pangalan ng isang tao base sa iyong pagkakapanganak, sa birth certificate o base sa isang desisyon ng korte, ay yun na po ang susundin. Dahil yun po ay may bisa at desisyon ng isang batas at that time. Ibig sabihin, ang apelyido niya, Bong Revilla. Ramon Bong Revilla, hindi Revilla lang. May Bong doon. Lalabas po, Ramon B. Bong Revilla. Sana po ay wag naman masisi ang COMELEC sapagkat yun po ay isang order, desisyon na naging final and executory ng korte, 2009 pa po. Oh, kita nyo? 2009 pa yan. 2009 pa pala yan. Tapos si Maharlika, galit na galit siya. Oh. Tignan nyo ito mga kababayan. Okay? Number 11, si Bong Revilla, Ramon Jr. Ayan. Ang apelyedo ba niya ay Bong? Tanginan nyo. Kita mo, nagmumura pa. Galit na naman ako yung araw na to. Ang apelyedo ba ni Revilla ay Bong? Oh. Bakit siya number 11? Oh. Naapektuhan ngayon ang mga taong katulad ni Pastor Kibuloy, katulad ni even Willie Revillame, kasi ang number ni Attorney Wala na nga kasi yung mga manok nito talagang matatalo na. Kaya pinag-iinitan kahit yung hindi niya siguro rin alam Hindi niya siguro rin alam na pinal na pala yon na kapag may nakadikit sa pangalan, yun ang masusunod. Di po ba? Kaya yan, galit na galit siya. Kasi nga si Vic Rodriguez hirap na hirap. Panay na rin ang live kung ano-ano mga pinagbabanat. Si Vic Rodriguez, kita nyo. Halos maubos na yung buhok, kaka-live niya. Halos araw-araw nagla-live yan. Kala naman makakahabol pa. Di ba? Si Kibuloy naman, ayun, nagsasakit-sakitan. Nagpapaawa na sa mga tao.
Baka akala rin mga kababayan baka akala rin maawa yung mga tao, iboto pa siya. Kanya-kanya sila, mga kababayan. Kanya-kanya sila ng kaparaanan. Si EP naman, mga kababayan, kita nyo naman. Ang dami ring ads ang pinaggagawa. Hindi ako abogado, hindi ako doktor, hindi ako inhinyero. Putik na yan, mga kababayan. Sino ba may sabi sa'yong engineer ka at abogado at doktor ka? Wala naman nagsasabi. Artista ka, oo, hinangaan ng mga Pilipino. Noong panahong kapartner mo, si Chris Aquino. Pero nung lumaos ka na, at biglang papasok sa politika, biglang nawalan ng gana ang mamamayang Pilipino sa'yo. Kaya huwag ka nang magtaka kung nasa kulelat ka kasama ni Marcoleta. Ang mga tao, nagmamatsyag lang yan. Nakita nyo naman yung survey kanina. Yung pinapakalat nyo na ayaw na ng mga Pilipino kay Pangulo. Fake news na naman yan. Dahil yung ating mga kasamahan, nag-survey sila sa kalye kanina. Oh, kita nyo naman ang sigaw ng tao, Marcos pa rin! Pero huwag kayong mag-alala. Sa 10 tinanong na tao, 9 ang boto ni Pangulo. May naawa naman ng isa kay Sara. Kaya magpasalamat na kayo. Kahit papano. Kahit papano may 1 boto. Wala stick, mga kababayan. Diba? Laging fake news. Oo, wala namang binalitang tama yan. Nasaan na ngayon, Marley, kayong Yung 3 taong nilolo ninyo. Nilolo ninyo na nilolo ninyo. Sabi nyo may video kayo. Video kayo na magpapatotoo na nagdodroga ang Pangulo. Bakit hanggang ngayon wala pa rin? Kalimutan na lang natin yung ganon. Matapos nyong lokohin yung sambayan ng Pilipino na naniwala sa inyo. Nung araw, mga kababayan, maraming naniniwala dyan. Kita nyo ngayon, mas marami pang nanonood kay Mima kaysa rito. Bakit kanyo? Nilabas ni Mima ang kasinungalingan neto. Diba? Wala na. Nalaos bigla to. Dati, mga kababayan, ang pinapanonood lang sa mga DDS, eto lang Kaya nga nagsiselo si Banat Bay nun Anong ginagawa ni Banat Bay nun? Nagpapapansin Sabi ni Banat Bay nun, huwag kayong maniwala dyan. Puro fake news yan. Kita nyo? Ano nangyari? Sumambulat ang kalokohan neto. Ayun, tapos ang karir. Yung matagal nilang sinasalsal na video na 3 taon na pinambibingwit nila sa mga tao. Ano nangyari? Nilabas nila peking video. Ngayon ang tanong sa mga DDS, hindi pa ba kayo natatauhan? Kasi marami ng tao na tauhan dito. Mula nang hindi na ipakita yung original na video. Bakit kanyo? Wala naman talaga silang maipapakitang ebidensya. Wala talagang video. Yung video na yon, likha lang ng utak nito. Kita nyo, mga kababayan? Nilikha ng utak nito na meron daw video. Yung ibang mga kasama namin, naniwala rito ngayon, ano nangyari? Nagalit tuloy. Nawalan ka ng kredibilidad maging sa mga kaibigan mo. Pinakalat nyo si Pebbles Cunanan na nagsusupply kanino? Kay First Lady. Kita mo, tinanggi. Hindi naman pala totoo yun. Sabi ni Pebbles Talakera. Ano sabi ni Pebbles Talakera? Hindi totoo yun. Dinagdagan na lang nila at ginawan nila ng kwento yun. Kita nyo? Yan po, mga kababayan. Kung hindi pa rin kayo mamumulat sa katotohanan habang buhay na kayong alipin ng mga yan. Kaya, mga kababayan, pakinggan ninyo yung totoong mga nagpapaliwanag.
Huwag kayong makinig sa mga luka-luka na yan. Di ba? Oh. Yan ho yun. Ewan ko ba, bakit ba? Yung mga ano kasi, yung mga iba pang mga natitira dyan, yung mga ibang natitira, ginagamit pa yung mga dati, ginagamit pa yung mga ano yung mga i-expose nito na galing daw sa puting ahas niya Yung pala yung puting ahas mga kababayan puting ahas niya galing lang sa ulo niya Yung puting ahas lumalabas mismo sa ulo niya. Yun yung puting ahas yung bumubulong sa kanya. Parang si Sarah. 'Di ba? May bumubulong din sa kanya. Parehas sila. Walang pinagkaiba. Yan po yun, ano nangyari? Sabi ni Ram J, ayun, paano nagtatago nga to? Tago ng tago lang to. Ayaw niya na tanggapin yung mga, sabina na binibigay ng korte sa Amerika. Tinataguan niya. Oo, tinataguan niya. Tingnan ninyo. Hindi nyo ba napapansin pa iba-iba ng background? Kasi nga, lipat ng bahay. Ganyan ho. Sa bagay, sabi ko nga, makapal ang mukha niyan. Sa kapal ng mukha niyan, hindi na tinatalaban ng hiya. Ito lang naman mga kababayan. Tandaan nyo, ang Pangulong Bongbong Marcos ay hinalal ng sambayan ng Pilipino. Bilang halal ng sambayan ng Pilipino, ang dapat at deserve ng Pangulo ay respeto. Pero etong mga to, binabastos ang Pangulo. Di ba? Binabastos Tapos gusto nyo kampihan to? Putik naman, saan ba galing yung mga utak ninyo? Malamang mga kababayan, malamang yung mga DDS, kung ano mga itsura, ganun din ang pag-uugali ng mga yan Parang ito. Parang ito. Pag nakita nyo sa personal, naku mga kababayan, magtatatlong isip kayo kung paniniwalaan nyo. Para bang pagkatingin nyo sa kanya, parang tingin nyo may gagawing masama kagad sa inyo. Kahit na hindi nyo naman kilala. Una ko palang kita niya, mukha nang hindi gagawa ng maganda. Di ba? Nakita ko, parang hindi gagawa ng maganda to. Pumuputok pa yung ubo ko. Bukas mga kababayan, baka mag-live ako, may ibibenta na naman akong lupa. Sana mabenta ko na. No? Oo. Para meron naman kaming pocket money. Ang dami namin Ilang kami? 18 yata Oo, 18 mga kababayan, kasama ko. Mag-iikot kami sa buong mundo. Margox, magkikita ulit tayo. Magkikita ulit tayo, malapit na. Siguro mga, ano na ba ngayon? Wala nang 2 buwan. Magkikita na ulit tayo. Oo. Sa mga sa mga nasa Macau, nasa Hong Kong, nasa China, nasa Amerika, nasa Australia, nasa Japan. Mamili kayo! Kita-kita tayo. Muli, mga kababayan, hanggang dito na lang. Dahil maaga pa yung meeting ko bukas. Kasi kanina, mga kababayan, hindi ako nakapag-live. Sobrang dami kong trabaho. Sobrang dami. Kaya, bukas, itutuloy ko. Dahil yung dinidil ko na lupa, Sino mga taga, Malolos? Meron akong binibentang lupa kasi, mga kababayan Baka gusto nyong bilhin. I-PM nyo lang ako. Bibigay ko sa inyo ng mura. Mura lang. Napakaganda. Corner lot siya, mga kababayan. Pwede nyong gawan ng 3 gate. Kasi corner nga 2 dito sa gilid, 2 dito sa gilid. 4 na gate. Pwede 2, no? 2, no? Sa may naku, napakaganda ng pwesto nito. Isang magandang subdivision sa Malolos, Bulacan. Malapit
sa ginagawang istasyon ng ano ba yan, yung PNR, oo, yung tren, mga kababayan, yung istasyon ng tren, yung diretso ng Clark hanggang, kung di ako nagkakamali, Bicol, na proyekto na hindi natapos, Nino, hindi natapos ni Gloria, hindi natapos ni Pinoy, hindi natapos Nino, ni Digong. At ngayon, tinatapos ni Pangulong Bongbong. PM lang. Oo. Ano lang yun? Ano lang, pang bahay, pang isang pamilya. Oo. Nasa ano lang yata yun eh. 160 square meter lang subdivision. Mahal na ho doon. Oo, mahal na. Oo. Oh, mahal na yung andon, yung lupa doon. Dati mura lang yun, mga kababayan. Ngayon, mga kababayan, mahal na. Oo, mahal na. So muli, mga kababayan, panoorin nyo na lang ako. Bukas magla-live ako. Baka sakali, kasi yung kasama ko, titignan daw nung arkitekto kung paano gagawing bahay yun. Oo. Architect Dan Eduardo. Baka naman, kung malapit ka lang. Kita-kita tayo. Saan? Sa Grand Royal, mga kababayan. Hindi binabaha yung lugar, walang baha. Diba? Walang baha. Kasi kailangan ko ng pambaon. Diba? Kailangan ko ng pambaon, mga kababayan. Napakaganda. May puno ng mangga. May puno ng mga saging. Oo. Pwede nyo nang pitasin. Sa tagal ng panahon na nando doon. Ang gaganda ng mga bahay doon. Yun na lang yata yung lupang bakante ron eh. Sino pa? May gusto pa. Meron pa akong binibenta sa Tagaytay naman. 771 square meter. Gagawin ko sanang Gagawin ko sanang rest house yun. Para nagkikita kami lagi ni Willie. Kasi magkatabi lang yon, yung bahay ni Willie, tsaka yung lupa doon. Akin yun, nakapangalan yun akin yun. Nasa pangalan ko yun. Gusto ko rin ibenta eh. Nagbabawas na ako ng mga ari-arian para ma-enjoy na lang ang buhay no? Gusto ko kasi, mga kababayan, masaya na lang. Ayoko na ng kalungkutan. Ayoko na ng kalungkutan sa buhay. Masyado na tayong matanda para sa mga stress na yan. Hayaan na natin silang ma-stress sa atin. Huwag lang tayo ma-stress sa mga yan. Yung lupa, ikukwento ko sa mga gusto. Sa mga gusto Yung lupa doon sa may Tagaytay, nandito, ayan, nandiyan dyan. Tanaw na tanaw nyo. Yung alin? Yung Taal Volcano. Ganda nun, mga kababayan, Biruin ninyo habang kasama nyo. Halimbawa, malaki kasi, malaki yung pagkabahay. Gagawin ko sanang rest house yun nun eh. Kaya lang, nag-pandemic. Napunta ako sa pagbablog. Wala na, nasira na yung sirkulasyon ko eh. Mula nung nag-vlog ako, wala na. Himpapawid. Taga Malolos din ako. Kita tayo. Ito, overlooking do sa Taal, Agnolin Prias. 771 square meter. Tapos yung cut niya pahaba. Pahabang ganun. Tabing kalsada. Tabing kalsada yan ngayon titingnan nyo. Naku, mga kababayan, ng ganito. Gayayang-gayang lang kayo. Tapos may second floor kayo. Tapos sa second floor, yung view nyo, yung sa master bedroom nyo, putik pagbukas nyo ng pinto na gano'n, Taal Volcano. Gusto nyo naman yung gawin nyo ng clear para kahit hindi kayo magbukas, itapat nyo doon yung kama nyo para habang naglalabing-labing kayo, saksi si Taal Volcano. Diba? Diba, Habang naglalabing-labing kayo, walang mamboboso. Pero habang ginagawa nyo ang requirement sa pagmamahalan ninyo, ang saksi si Taal Volcano, sarap nun
Oh, pero kung sa may gusto lang, ha? Sa may mga gusto, investment ninyo, tawagan nyo lang ako. Legit to! Wala tayong Norman Mangusin na estilo. Lahat ng deal natin, totoo. Diba, mga kababayan? Eruption agad, oo. Oh, saksi sa pagmamahalan. Hindi lang. Saksi din sa pagtataksil. Dahil hindi naman lahat ng pupunta riyan. Kung ginawa kong ano yun, ginawa kong rest house, syempre gagawin ko na rin na paupahan. Sa tingin nyo, lahat ng pupunta ron, totoong legal? Marami dyan yung mga nagtatago lang. Kaya, magiging saksi sila sa inyong pagtataksil. Di ba? PM nyo lang ako. Kung gusto ninyong makita yung titulo, gusto nyo, sino may mga interesado, PM nyo lang ako, investment nyo. Nako, napakaganda, napakalaki. Oo. Oo, ha? Dami kong titulo, mga kababayan eh. Ang dami ko bang nabili na hindi ko na pinapansin. Ngayon, pinapansin ko na eh. Bakit? Nauubos na yung pera ko. Kaya kailangan ko na magbenta eh. Oh, di ba? Oh, okay na, mga kababayan. So muli, mga kababayan, sa mga may gusto may property ko, dami. Oh, sino rin may gusto ng kondo sa Manila? Nako, mga kababayan, napakaganda. Pagka dumaan kayo sa Skyway, tumbok na tumbok nyo yung unit mismo. Oh, yun. Pag dumaan kayo, galing kayo dito sa may Kamatsile, dito sa Balintawak. Umakyat kayo. Pagka papunta na kayo ng Quirino, makikita nyo na doon. Oo, makikita nyo na. Aba, kitang-kita talaga yung unit eh. Mga kababayan, ang ganda-ganda eh. May parking. May parking At merong kondo. Kondo. Kondo, may parking. Gusto ko na rin ibenta. PM lang kayo! PM lang kayo. Meron pa. Dami kong gustong ibenta. Meron pa ako dito. Sa may saan ba yan? Dami kasing kondo eh. Sa may UST. Sa tapat ng UST. Nando doon, oo. Nando doon sa pinakamataas. Ang tanaw nyo naman, Manila Bay. At pag tumingin kayo sa baba, makikita nyo mismo yung simbahan doon sa UST. Biruin mo, tatanaw ka lang sa bintana, magsisimba ka na. Pag tinanaw mo ng pataas yung mata mo, matatanaw mo, dagat na. Diba? Ganun ako mamili ng mga property. Siguradong maganda. Yun yung mga babayaran nyo doon. Yun yung mga babayaran nyo. Yung view sa may Taal. Yung view doon sa may mga kondo. Ako, gaganda. Sigurado, makakabuo kayong dalawa. Kaya, tawagan nyo lang ako. Tawagan nyo lang. Mura ko lang ibibigay yan. Kayo pa, diskwentro agad yan. Diskwentro. May parking, merong kompleto. Gusto nyo, i-renovate ko pa eh. Pag ginawa ko yan, pag gumawa pa naman ako ng ganyan, ako, ganda-ganda. Sabihan nyo lang ako, mga kababayan, pag kailangan nyo. Sa akin mismo, oo. Akin mismo. Uli, kita tayo bukas. Oo, Kicks TV, humabol ka pa. Kita tayo bukas sa Malolos. Okay po. Muli, ako po inyong lingkod, Mike Cervera, lagi nagpapalalang mali natin ang ating kapwa, pagdasal po natin lagi ang ating bansa. Our beloved Boss Mike,